Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, morning. Welcome back to UNW. Ito na yata yung ating last newscast for 2023 na UNW. Good morning sa iyo, Nina. Time check muna tayo mga kasabahay. It's now 4:40 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Magandang umaga rin naman sa iyo, James, at syempre sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning mula rito sa Down Under. Yes, ngayon ay araw na ng Biyernes, December 29, 2023. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At mula sa Victoria, Australia, ako naman si Nina Bascon. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Mass shooting suspect sa Czech Republic, inaming pinatay ang isang sanggol at ama nito. Ground offensive ng Israel sa Gaza umabot na sa mga refugee camp. Health expert sa Canada iminungkahi ang lifetime ban sa sigarilyo. Matinding init at weather extremes ang aasahan ng China sa 2024. Global oil price muling bumaba, shipping vessels nakabalik na sa Red Sea. Murang airfare sa Thailand inaasahan sa taong 2024. Una sa ating mga umaatigabong balita. Hinimok ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador ang US Congress noong Miyerkules na mag-invest sa tao imbis na sa paggawa ng pader. Ito ay ilang oras bago makipagkita ang presidente kay Secretary of State Antony Blinken upang pag-usapan ang issue ukol sa migration sa US. Ito ang umaatigabong balita ni Christy Rosacia. Kalahating milyong migrante ang nakatawid sa Darien Gap Jungle sa Central America ngayong 2023. Doble ito ng bilang kumpara noong nakaraang taon at karamihan ay tumatakas sa krimen, kahirapan at alitan upang pumasok sa Estados Unidos. Kaya naman minabuting magsagawa ng pagpupulong si Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador at US Secretary of State Antony Blinken upang matugunan ang kinakaharap na problem tungkol sa migration. Humingi ng tulong ang Administrasyong Biden sa gobyerno ni President Obrador para maisaayos ang migration at makontrol ang malaking bilang na tumatawid sa border. Isa rin itong malaking issue sa nalalapit na US presidential election sa Nobyembre 2024. Tiniyak naman ni President Obrador na tutulong ang Mexico sa pagpapagaan ng migratory pressure sa US. Dinagdag nito na dapat mag-invest ang Kongreso sa mahihirap na tao sa Latin America at Caribbean kaysa magpondo ng mga barrier, barbed wire fences sa mga ilog o paglalagay ng wall. Aniya, mas efficient at mas makatao ang mag-invest sa mga tao. Nangako si leading Republican presidential candidate na si dating US President Donald Trump na babawalan ang illegal na immigration at higpitan ang legal migration kung sakaling maibalik siya sa pagkapangulo. Nakipag-usap din si Secretary Blinken kay Mexican Foreign Minister Alicia Bárcena kasama si Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas. Nitong Miyerkules, libo-libong migrante at asylum seekers ang nagmarsa sa isang caravan sa southern Mexico para makatawid sa US border. Ilan sa kanila kasama ang maliliit na bata. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin ng suspect ng mass shooting sa Czech Republic ang pagpatay sa isang sanggol at ama nito halos isang linggo matapos ang ginawang mass murder. Samantala, nanawagan naman ang pamahalaan na huwag magpaputok ng fireworks display sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Ito ang umatikabong balita ni Ning de la Peret.
6 na araw bago ang mass murder na isinagawa ng suspect na si David Kozak sa Charles University, inamin nito sa kanyang suicide note na nakapatay ito ng isang lalaki at ang anak nitong babae noong December 15. Natagpuan ng mga otoridad ang suicide note sa bahay ng suspect. Ito ang pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng Czech Republic. Matapos ang isinagawang mass murder at mapalibutan ng pulis, kinuha naman ni Kozak ang sarili nitong buhay. Una nang sinabi ng mga investigador na si Kozak ang may sala sa pagpatay sa mag-ama, na napatunayan naman dahil sa kaparehong baril na ginamit sa mass shooting. Si Kozak umano ang isa sa mga sospek na nais kausapin ng mga pulis, subalit hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon. Noong nakaraang linggo, naganap ang kalunos-lunos na trahedya nang magsagawa ng open fire si Kozak sa rooftop ng Faculty of Arts Building sa Yan Palace Square sa Universidad. Ikinasawi ito ng 14 na tao at 25 ang sugatan. Kaya naman, nanawagan ang pamahalaan na kansilahin ang anumang fireworks display sa darating na pagpapalit ng taon upang alalahanin ang mga nasawi sa trahedya. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang posibleng motibo sa pagpatay. Anila, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Ning de la Peret, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Minungkahi ng health experts sa Canada ang pagpapatupad ng lifetime ban sa sigarilyo para sa mga ipinanganak mula 2008. Paninigarilyo nananatiling leading cause of disease, disability at death sa Canada. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Jenny Rico live. Magandang araw sa iyo, Jenny. Ano ba ang nagtulak sa mga health experts na imungkahi itong lifetime cigarette ban? James, naging inspirasyon ng health experts sa Canada ang smoke-free generation policy na iminungkahi ring ipatupad sa New Zealand noong 2021. Ayon kay Andrew Pipe, clinical scientist sa University of Ottawa Heart Institute, ito ang perfect way upang maiwasan ang pagkakaroon ng bagong henerasyon ng nicotine addicts. Nais ng health expert sa Canada na ipatupad ang lifetime cigarette ban sa mga ipinanganak mula 2008. Sang-ayon naman si Rob Cunningham, Senior Policy Analyst ng Canadian Cancer Society sa pagpapatupad ng polisiyang ito. Aniya, mayoridad ng Canadian smokers ay nagsimulang manigarilyo sa kanilang kabataan. James? Yan. Paano naman yung mga pinanganak 2007 below, diba? Pero Jenny, bukod sa lifetime cigarette ban, may iba pa bang ipatupad ang mga health experts pagdating naman sa tobacco smoking? James, nais din ng health experts na limitahan ang amount ng nicotine sa mga sigarilyo sa non-addictive levels. Nais din nilang limitahan ang maaari magbenta ng sigarilyo at taasan sa 21 years old ang maaaring bumili ng sigarilyo, nicotine at vape products. James. Maraming salamat sa iyo, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan 26% ng mga may edad 18 to 24 ay smokers. Inaasahan ng China ang matinding init at higit pa ang weather extremes sa paparating na 2024 BSA China. Kaya naman, naging kakaiba ang weather prediction ng mga eksperto sa susunod na taon. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez, live. Hello Abby, ano ba ang forecast ng mga eksperto? Magandang araw sa iyo, Nina. Kasalukuyang nakararanas ng China ng pinakamalamig na panahon ngayong Disyembre. Kaya naman kakailanganing maghanda ng bansa para sa inaasahang magiging matinding lagay ng panahon sa susunod na taon dahil sa El Nino, ayon sa isang senior climate expert. Kamakailan ay nakaranas ang China na magkasunod na magkasalungat na temperatura.
naranasan ng East Asian country ang pinakamainit na temperatura mula noong 1850 bago nakaramdam ng isang matinding cold snap na nag-iwan sa maraming bahagi ng bansa ng halos 2 linggo na nagyayelo. Nitong nakaraang tag-araw ay nagtala ng record heat ang Beijing, habang ang isang malayong bayan sa northwest ay nagtala naman ng pinakamainit na record sa China sa isang araw na 52 degrees Celsius o 126 Fahrenheit, habang ang mga dumating na bagyo ay nagresulta sa record-breaking na pag-ulan na nagdala ng malawakang pagbaha. Sinabi ni Xiao Bing, China's National Climate Center chief expert, maaaring mas mainit ang 2024. Ito rin ang magiging taon kung saan mas magiging matitindi at malakas ang extreme weather sa bansa. Makararanas umano ng 2 hindi gaanong matinding cold wave sa parating na linggo ang bansa bago unti-unting mag-normalize ang temperatura ayon sa Meteorological Bureau ng China. Balik sa iyo, Nina. Abby, ano ba ang epekto ng El Nino sa mga ganitong lagay ng panahon? Nina, dahil magiging warmer than normal ang tubig malapit sa equator sa Pacific dulot ng El Nino, makararanas ng heavy rainfall, bagyo at tagtuyot sa ilang bahagi ng mundo. Nina? Salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, na noong 1979 ang lungsod ng Alvin ay nakaranas ng pinakamaraming pag-ulan na may 42 inches mula Hulyo or July 25 to July 26. Muling bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito ay matapos mabawasan ang pag-aalala ukol sa shipping disruptions sa Red Sea. Ito ang umaatikabong balita ni Paula Porta. Bagamat patuloy ang tensyon sa Middle East, nakaranas pa rin ng pagbaba ng nasa 1% ang presyo ng langis. Bumaba ang isang bariles ng Brent crude future ng 90 cents o 50 pesos o nasa 1.1% sa presyong $78.75 o 4,362 pesos at ang March contract naman ay bumaba ng 69 cents o 38 pesos o 0.9% na nagkakahalaga naman ng $78.85 o 4,367 pesos per barrel. Sa USWTQ naman, 80 cents na mas mababa ng 80 cents o 44 pesos o 1.1% na nagkakahalaga ng $73.31 kada bariles o 4,061 pesos. Umagsak naman ang presyo nito noong Wednesday ng unti-unti nang nagbalik sa Red Sea ang shipping firms. Ang major shipping companies gaya ng Maersk at Hapag-Lloyd ay tumigil sa paggamit ng Red Sea routes at Suez Canal sa panimula ng buwan matapos targetin ng Houthi militant groups ng Yemen ang shipping vessels sa siyang dahilan ng pag-aantala ng global trade. Subalit inilunsad ng Estados Unidos ang isang maritime force upang sugpuin ang tensyon sa Red Sea bagaman marami sa US allies ang tinanggi ang koneksyon sa US-led coalition na ito. Paula Porta, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan na bababa ang presyo ng airfare sa Thailand sa susunod na taon. Ito ay dahil nadagdagan ang licensed airlines sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Rowena Diaz. 8 airlines ang nakatanggap ng Air Operator License mula sa Transport Ministry ng Thailand noong Martes, December 26. Plano ng mga airlines na ito na makapag-deploy ng 60 mga eroplano sa taong 2024. Kaya naman dahil sa mga karagdagang aircraft, inaasahan na bababa rin ang presyo ng airfare sa susunod na taon. 5 dito ay para sa domestic flights at 3 naman para sa international flights. Kinilala naman ng Civil Aviation Authority of Thailand o CAAT ang pangangailangan ng mga airlines na kumita upang masuportahan ang mga flights at maabot ang marginal profit nito. Ngunit kinakailangan na sumunod ang mga ito sa ceiling prices na itinakda ng mga awtoridad sa lahat ng panahon, kasama na ang peak season. Rekomendado naman ng Aviation Authority sa mga passenger na agahan ang pag-book ng flight upang makakuha ng mas murang tickets.
Ngayong taon, tinatayang umabot sa 24.5 million tourists ang dumating dito sa Thailand. At sa inaasahang pagbaba ng presyo ng airfare, ay mas lalong tataas ang bilang nito. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mga refugee camp ng Palestine ang ginagawang ground offensive ng Israel sa Gaza. Kasabay nito ay ang banta na magtutuloy pa ng ilang buwan ang pakikipagbakan ng Israel sa Hamas. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpuz live. Magandang araw sa iyo, Charles Corpuz. Sa anong mga lugar na umabot ang ground offensive ng Israel? Yes, James, nagpahayag ng pag-aalala ang United Nations sa lumalalang sitwasyon sa Gaza matapos mabalita umabot na sa ilang dosena ang namamatay dahil sa paglusob ng Israel sa lugar. Matindi na pagbobomba ang inabot ng middle area ng Gaza, partikular na ang mga camp sa Bureij, Maghazi at Nuseirat. Sa Nuseirat, inasinta ng mga Israel warplane ang tahanan ng mga Nasser at Hazuki na pumatay ng ilang tao at sumugat sa ilang dosena ayon sa isang news agency. Samantala, 5 naman ang namatay sa strike na ginawa sa isang all-girls school sa Maghazi. Patuloy din ang labanan sa silangan at hilagang bahagi ng distrito ng Bureij at kalapit nitong nayo ng Jur al-Dik ayon sa mga residente doon. Sa pahayag naman ni Rear Admiral Daniel Hagari ng Israel, pinalawak na ang kanilang hukbo ang combat area na tinatawag na central camps. Back to you, James. Charles, ano ba ang sagot ng Israel sa panawagan ng iba't ibang bansa at ahensya na maghinay-hinay lang sa paglusob nito sa Palestine? Yes, James, aniya nga ng Israel, paulit-ulit silang naglalabas ng babala sa mga residente bago sila umatake na lumikas sa mga lugar na nasasakop ng Gaza-Israel perimeter hanggang sa mga baybay nito. At ayon nga sa tala ng UN, ang apektadong lugar ay tahanan na mahigit na nasa 90,000 na tao bago pa mangyari ang digmaan sa kasalukuyan. Back to you, James. Yan, kailan kaya matatapos yung giyera na yan. Pero sige, maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz. Mula sa New Brunswick, Canada, na mayroong 1,000 Jews population as of 2021. Magsasagawa ng Consular Mobile Services sa Jizan, Saudi Arabia ngayong araw hanggang bukas, December 30. Samantala, naglabas naman ng abiso ang Philippine Embassy sa Egypt para sa mga kababayan nating nananatiling nasa Sudan. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng Consular Mobile Services ngayong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Jizan, Saudi Arabia at bukas naman mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ilan sa mga serbisyong ihahandog sa ating mga kababayan ay overseas voting registration, passporting, notarials at civil registration. Samantala, nananawagan ng embahada sa mga kababayan nating nananatili sa Sudan na lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Sa mga nangangailangan ng assistance upang makalikas, makipag-ugnayan lamang sa pasuguan sa pamamagitan ng pag-email sa cairo.pe@pfa.gov.ph. Ibigay lamang ang impormasyon gaya ang buong pangalan, contact number at kopya ng inyong passport. Ready na rin for release sa mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Bahrain. Maaari maklaim ang passport mula Linggo hanggang Huwebes mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Makikita ang listahan ng available passport for release sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHLinBahrain. Huwag kalimutang dali ng inyong old passport at resibo sa araw ng release. At yan mo ng latest mga kabayan, ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
James, ito na ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? As always, pwedeng-pwede. Alright, narito ang pagbati ng ating kababayan. Binabati ko po si kapatid na Sis Edith Rimo at si kapatid na si Chelsea Cañete at si Brad Ricky Daguman at sa aking butihing ina si Mama Bibi. Hello po Mama, ingatan naman po kayo. Salamat po sa Diyos. Ano muna, Ate Nina? Sige, ladies first. Siyempre ako, binabati ko, James, si Kuya Daniel at si Ate Arlene at ang buong sangbahayan at yung mga nanonood natin sa TV at sa iba't ibang social media natin ay magandang araw po sa inyo. At personal na pagbate ay wini-welcome natin sa Melbourne, si Sister Razel Masakayan at si Brother Jazz and Baby Raiden at yung kanilang dalawa pang kasama. Sorry, nakalimutan ko yung mga pangalan. Welcome po kayo dito sa Melbourne at binabati na rin natin syempre ang lahat ng December Sabbath anniversary celebrants natin at binabati ko ang aking one and only si Brother Mike Bascon. James, ikaw naman. Alright. Siyempre, binabati rin natin si Kuya Daniel, si Ate Arlene, na kanyang sambahayan. At gayon na rin po sila Kuya Joke, si Ate Ranza, sina Brad Sani Katan, patuloy nawang pagalingin. At sa lahat ng ating pong mga televiewers na sa buong taon ay nananatiling loyal sa pagnunood sa ating mga global news dito sa UNTV News Worldwide. Kumusta kayo dyan? Siyempre, binabati ko rin ng I love you, sweetheart, yung sa aking minamahal na si Jennifer. Jennifer, where are you? Sige, pwede na ba natin tawagin si ating amigo Sherwin mula dyan sa Pilipinas. Natagal na nating hindi nakabanter. Amigo Sherwin, good morning. Yes, good morning, James at Nina. Kumusta naman kayo? Medyo matagal-tagal na nga tayo hindi nagkakahuntahan. Ayan. Anyway, dito sa atin sa Pilipinas, abala na yung ating maraming mga kababayan para dito sa pagtatapos ng taong 2023. Kaya nga, ang anong ngayon dito, itong mga pantalan natin, so, ina-expect kasi James at Nina na talagang maraming mga kababayan tayo ang uuwi sa iba't ibang mga probinsya, kaya kaliwat kanan din itong ginagawang paghahanda sa mga pantalan, sa mga bus terminal upang matiyak itong kaayusan at safety of course ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga lugar ngayong pagpapalit ng taong 2023. James at Nina, kumusta ba dyan sa inyong lugar ngayon, James at Nina? Ako muna ako, Nina. Dito naman sa amin, amigo, ay maganda pa rin ang weather, pa-weather lang kasi supposed to be dito ay winter time na. Pero yung weather ngayon hindi masyadong malamig, hindi nagyayelo, wala kaming snow. Pero sakto lang, hindi rin naman mainit. Kumbaga, tama-tama lang ang timpla. Pero tuwing ganitong magpapalit na yung taon, nagre-ready na rin siyempre yung mga party goers. Lalo na dito sa bahagi ng New York City, mga major cities dito, sa Washington DC, at sa mga iba't ibang panig pa ng estado ng Amerika. Dahil yung kanilang tinatawag na New Year Parade ay traditional na ginagawa nila yan dito sa Amerika. Ewan ko lang dyan kay Nina kung anong tradisyon nila dyan sa pagpapalit ng taon, Nina. Tradisyon talaga. Dito naman kasi sa Australia, sa karamihan ng industries, when it comes to December, nagsha-shutdown ang mga kumpanya. So talagang binibigyan nila ng break ang mga empleyado. So, usually nag-uumpisa yan mga December 21, December 20, ganyan. So, nag-uumpisa na yung pag-taper down at nagsasarado yung mga kumpanya at bumabalik ng first week
January. So pagdating naman ng sa pag-celebrate ng year-end dito sa Melbourne or sa iba't ibang panig na rin ng Australia, maraming mga iba't ibang selebrasyon. Gaya sa Sydney, may iba-ibang oras ng pagpapaputok, yung fireworks. Kasi dito sa Australia, merong mga fireworks para sa mga bata, meron ding fireworks para sa mga matatanda. Kasi yung mga bata, expectedly, mas maaga matutulog. So, mas maaga rin yung fireworks. So, ganun ang usual na ginagawa rito. At just like previous years, bawal pa rin yung mga paputok sa bahay. So, unlike dyan sa Pilipinas na normal yung ganung gawain, dito sa Australia bawal. So bawal yung magpapaputok ka ng labintador o bawal yun, huling ka ng pulis. Ako dito sa atin, oo, malayo. Medyo marami-rami na, James at Nina, yung mga naputukan, yung mga nasugatan dahil dyan sa mga paputok na yan. Kaya dahil hindi pa totally ipinagbabawal dito sa ating bansa. Depende sa mga LGU official kung sila ay merong ordinansa lang sa kanilang mga lugar kung ipagbabawal nila o hindi. So nasa kamay pa rin nila yan. Pero wala pa, yung totally ban sa bansa natin. May mga partikular ng lugar, kagaya dyan sa Davao, na bawal. Pero so far ngayon, medyo mataas na yung bilang ng mga nasusugatan o napuputukan ilang araw bago ng pagpapalit ng taon, James. Ayun, sana man lang magwatusi na lang sila. Dito kasi wala kami nababalitaan. Bawal na rin ba? Kasi dumidikit sa kamay yun di ba? Delikado rin yun. Tsaka lason din yun, di ba, amigo? Oo, tama. Sige, abangan natin dyan. Huwag naman kayo mag-alala yung mga kababayan natin. Nandiyan naman palagi ang UNTV News and Rescue. Pero hindi sapat yun. Sana maging safe tayong lahat sa pagpapalit ng taon. Sige, maraming salamat sa iyo, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa book of 1 Samuel chapter 2 verse 7. The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth low and lifteth up. Amen. Napakabilis talaga ng oras at dahil yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, December 29, 2023. Susunod na ang programa ang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula po rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. It's been a wonderful 2023, no? Looking forward to more blessings sa 2024. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA. Ako naman si James Bontuyan dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos at ingatan nawa tayo ng Panginoon.